Pagpasok pa lang ni Loren at pag-upo, ang asawang si Jordan ang naging sentro ng kanilang pag-uusap. Kung tutuusin, sa mata ng mga kaklase niya, si Loren ay isang school belle. Nais malaman ng lahat kung sino ang pinakamaganda at namumukod tanging kaklase nila sa kalaunan ay nagpakasal. Lalo na yung mga boys na crush niya dati. Napakaganda ni Loren kahit noong high school pa lang siya. Karaniwan siyang nakapusod sa paaralan. Siya ay mas matangkad kaysa sa iba sa kanyang edad at ang kanyang dalisay at inosenteng hitsura ay lubhang kapansin-pansin. Ang presidente ng klase, si Colton, ay palaging may dalang sulo para kay Loren. Masasabing si Loren ang kauna-unahang babae na na-crush niya sa buong buhay niya. Sa sophomore year ng high school, si Colton, na matagal nang may crush kay Loren, sa wakas ay nagkalakas ng loob na bigyan si Loren ng love letter para ipagtapat ang nararamdaman para sa kanya. Magalang at nahihiyang kinuha ni Loren ang love letter, ngunit nakita ito ng tsuper ng kanyang pamilya. Di nagtagal, natagpuan ng mga Howard ang ama ni Colton na nagtrabaho sa isang partikular na institusyon. Noong gabing iyon, tinuruan siya ng ama ni Colton ng isang mahirap na leksyon at seryosong sinabi sa kanya na hindi na siya pinapayagang manggulo o magtago ng anumang romantikong damdamin kay Loren. Binalaan siya na ituring si Loren bilang kaklase lang. Mula noon, alam ni Colton na si Loren ay hindi mula sa isang ordinaryong pamilya at mas mataas ang kanyang katayuan kaysa sa kanila. Gayunpaman, para sa isang 15 taong gulang, mas pinipigilan niya ang kanyang mga damdamin at sinubukang pigilan ang kanyang nararamdaman para sa kanya, mas hindi niya napigilan ang kanyang sarili at mas lalo niya itong sinasamba. Sa paglipas ng mga taon, habang siya ay tumatanda at nalaman ang higit pa tungkol sa pamilya ni Loren, mas alam ni Colton na imposible sa pagitan nila ni Loren. Alam niya na tiyak na ikakasal si Loren sa anak ng isang opisyal ng gobyerno o isang napakayamang tao, tulad ni Chris. Kung ikakasal si Loren kay Chris, walang masasabi si Colton. Pagkatapos ng lahat, maliwanag sa lahat na hindi niya maihahambing sa makapangyarihang Hanks. Gayunpaman, nagpakasal si Loren sa isang lalaking hindi pa nila narinig at ang masaklap pa nito, siya ang magiging live-in na asawa niya. Ito ay kalokohan. Bagaman marami sa kanyang mga dating kaklase ang nagsabi na ang asawa ni Loren ay talagang mula sa isang makapangyarihang pamilya, walang konkretong patunay na sumusuporta sa puntong iyon. Alam ni Loren na ang pamilya ng kanyang asawa ay napakalihim at palaging pinananatiling mababa ang profile. Kaya naman, sabi niya, ordinaryong tao lang ang asawa ko na walang trabaho. Regalo sa kanya ang 2 alahas na yon. Sinabi na ni Jordan kay Loren na hindi sa kanya ang kwintas bagkus, nakuha niya ito kay Jamie nang walang pahintulot niya. Kung sakaling gusto ni Jamie na ibalik ang kwintas isang araw, kailangan itong ibalik ni Loren sa kanya nang masunurin. Kaya naman, hindi nangahas si Loren na sabihin na kay Jordan ang mga alahas. Natigilan ang ilang kaklase niya. Ha? Mga regalo sila. Iniligtas ba ng asawa mo ang buhay ng isang mayaman? Kaya ba mayroon siyang alahas na ito? Sa aking palagay, maaaring hindi authentic ang alahas na ito. Baka peke ang mga ito. Loren, huwag kang magpaloko. Nagmamadaling sinabi ng isang babaeng kaklase, anong sinasabi mo? Authentic sila, wala kayong ideya. Personal na pinatotohanan ito ng presidente ng Vance Jewelry sa kasal. Hindi lamang ang asawa ni Loren ang nagbigay sa kanya ng mga hikaw at kwintas, ngunit ibinigay din ng kanyang pamilya ang negosyong bar ng British sa kanya. Nakangitiring sinabi ng isa pang babaeng estudyante, si Loren na ngayon ang reyna ng mga British pub. Lahat ng pub sa VW ay pagmamay-ari niya. Siya nga pala, Loren, pupunta ako sa England sa loob ng ilang araw. Ibig bang sabihin ay makakakuha ako ng libreng inumin kapag binanggit ko ang pangalan mo sa mga bar? Excited na talaga ang mga kaklase niyang babae mula nang malaman nilang lahat ng bar sa VE ay pagmamay-ari ni Loren. Madalas silang mag-abroad ngunit sa iba't ibang kadahilanan, hindi sila magkakaroon ng kasiyahan tulad ng ginagawa nila sa bahay. Kung tutuusin, magiging dayuhan sila sa ibang bansa. Gayunpaman, kung ang lahat ng mga bar sa VE ay pag-aari ng kanilang kaklase, magagawa nilang kumilos ng walang pigil at magsaya ng walang anumang pag-aalinlangan. Nagmamadaling sinabi ni Loren, hindi, huwag mong banggitin ang pangalan ko, hindi pa nga ako nakapunta doon. Magpapadala ako sa inyo ng pera ng malayuan para mabayaran ang mga bayarin kapag nandoon ka na. Sumimangot ang babaeng estudyante at sinabing, gusto namin ang kilig na hindi na kailangang magbayad ng bill, sinong boss ang kailangang kumuha ng tab sa sarili niyang bar.
Naguguluhang tanong ni Colton, ang lahat ba ng bar sa Viwi ay pag-aari ng isang korporasyon? Si Loren ba ang kasalukuyang may-ari? Hindi yon tama, hindi ba? Sinuri ko ang korporasyong iyon at tila itinatag ng isang Ingalls. Tumango naman ang isa pa niyang kaklase na lalaki, nag-aral ako sa Oxford University sa England. Loren, Steele daw ang apelyido ng asawa mo, di ba? Inimbestigahan ko na rin yan at wala ni isang pamilya doon na ganoon ang apelyido. Nagtatakang tanong ni Colton, ganun ba? Nagtagal ka sa England at wala ka man lang mahanap. Loren, hindi kaya peke ang kontratang ibinigay sa iyo ng asawa mo. Napakalihim ng mga Steele, kaya natural na hindi malaman ng mga ordinaryong tao ang anumang impormasyon tungkol sa kanila. Dahil hindi na masyadong magpaliwanag, sinabi lang ni Loren, wala akong pakialam, hindi naman ako pupunta doon. Hindi ko intensyon na maging reyna ng mga British bar o kung ano paman. Nang makita ang dismissive attitude ni Loren, mas natitiyak ng kanyang mga kaklase na peke ang kontratang ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Palihim na naisip ni Colton, tama ako. Paanong ang anak ng isang pamilyang maaaring magmay-ari ng buong industriya ng bar sa Viwi, posibleng maging live-in na asawa ni Loren? Siguradong nagpapanggap si Jordan Steele. Paano nakakagalit? Ang Diyosa na lihim kong minahal sa loob ng maraming taon ay ikinasal sa isang manloloko. Nagsimulang iscan ng mga tao ang e-code gamit ang kanilang mga telepono para mag-order ng pagkain, at sa oras na ito, ngumiti ang isang babaeng kaklase. Nga pala, hindi pa rin alam ng lahat, di ba? Birthday ng class namin na si Belle, na bagong kasal. Napatulala ang mga lalaking estudyante. Ano? Birthday ni Loren ngayon. Damn it, bagay talaga si Loren. Imbes na samahan niya ang asawa niya sa birthday niya ngayon, willing pa talaga siyang lumabas at samahan kami sa reunion ng mga kaklase. Kailangan talaga akong mag-toast sa'yo mamaya. Sabi ng babaeng kaklase, medyo tuliro ako noong una. Nung inimbitahan ko si Loren, hindi ko alam na birthday niya ngayon. Nalaman ko lang mamaya. Nga pala, Loren, pumayag ba ang asawa mo na lumabas ka para kumain sa amin dahil birthday mo ngayon? Sabi ni Loren, naku, nagkataon na nasa labas ang asawa ko ngayong gabi, kaya malaya akong makipag-hangout sa inyo. Naramdaman agad ng ilan niyang kaklase na may mali. Birthday mo ngayon at wala ang asawa mo. Wala ba siyang trabaho? Ano kayang seryosong negosyo? Sa kabilang banda, lihim na naisip ni Colton sa kanyang sarili, mukhang nakikipag-away si Loren sa kanyang asawa. Hindi naman sa may suot siya. Si Loren ay hindi kumikilos tulad ng kanyang sarili. Parang hindi rin siya bagong kasal. Pagkataon ko na ngayong gabi. Dahil kahit ang isang sinungaling na tulad ni Jordan Steele ay kayang dayain si Loren, mas malaki ang pagkakataon kong makasama siya. Hindi ko hahayaang patuloy akong maging duwag. Mula nang makatanggap siya ng babala mula sa kanyang ama, hindi na nangahas si Colton na habulin muli si Loren. Habang tumataas ang posisyon ng ama ni Colton sa paglipas ng mga taon, nakaranas din si Colton ng maayos na paglalakbay sa kanyang karera. Naging direktor na siya ng isang partikular na proyekto. Hindi lang yan, kinailangan pang pumila ang mga bigwigs from other provinces para makita siya sa isi. Masasabi ni Colton na nakipag-away si Loren sa kanyang asawa, kaya naisip niya na ito na ang pagkakataon niya para mag-perform ngayon. Agad na inilabas ni Colton ang kanyang cellphone. Sinabi ni Colton, ang ganda ng class bell namin na sumama sa amin ngayon sa isang espesyal na araw. Kailangan kong mag-order ng marangyang cake para kay Loren. Umorder ka ng cake. Kailangan nating mag-order ng mas magandang cake na karapat-dapat kay Miss Howard. Medyo nahihiya si Loren. Hindi mo na kailangang mag-order ng cake, makakain na lang tayo. Agad na tumawag si Colton. Hello, Maxim Cake Store ba ito? Birthday ng kaklase ko ngayon. Pakipadala na lang sa Sophomore Cave ang pinakamahal at pinakamamahal na cake sa tindahan mo. Bilisan mo! Pagkatapos ibaba ang tawag, umiti si Colton at sinabing, malapit nang maihatid ang cake. Hindi napigilan ng mga estudyante ang tumawa at sinabing, Colton, bakit sabik na sabik ka kapag birthday ni Loren? Interesado ka pa ba kay Loren? Haha, naalala ko na nagpadala ka ng love letter kay Loren noong high school. Mabilis na itinanggi ni Colton, huwag kang magbulalas ng katarantaduhan, kung hindi, ilalagay mo si Loren sa isang mahirap na posisyon. Nangyari iyon ilang taon na ang nakakaraan. Loren, huwag mo itong pansinin. Nagtawanan at nakipagkwentuhan si Loren sa mga kaklase niya na kilala niya mula pa noong bata siya.
Gayunpaman, hindi niya ito lubos na pinanghahawakan laban sa kanya. Hindi nagtagal, nakahain na ang mga ulam at uminom ng white wine ang mga kaklase niyang lalaki, habang red wine naman ang iniinom ng mga babae. Si Colton ang unang nag-clink ng salamin kay Lauren. Uy, dati kaklase, matagal na. Salamat sa pagiging mabait at handang makipagkita sa amin. Sumama din ang iba, natutuwa kami na handa mo kaming tratuhin bilang mga kaklase. Galing si Lauren sa isang mayamang pamilya at namuhay siya sa isang privileged na buhay na higit sa kung ano ang maikukumpara ng kanyang mga kaklase. Ang kanilang mga pamilya na pinagsama-sama ay hindi maihahambing kay Lauren. Dahil nga sa isang ordinaryong paaralan siya ay nag-aral noong siya ay bata, si Lauren ay nagkaroon ng aura ng isang girl next door, hindi tulad ng ibang mga hireses ng mayayamang pamilya na tila malayo at hindi mahawakan. Sabi ni Lauren sa mainit at malumanay na boses, ano bang pinagsasabi mo? Magkaklase tayo, wag mong sabihin yan. Saka balita ko maganda ang kalagayan ng tatay mo nitong nakaraang 2 araw. Medyo mataas ang status niya bilang opisyal ng gobyerno. Hahaha. Natawa si Colton at sinabing, hindi, kumpara sa lolo mo, pulubi lang ang tatay ko. Kahit na sa panlabas ay pinupunan niya ang kanyang ama, talagang ipinagmamalaki niya. Bukod kay Lauren, na nagmula sa isang makapangyarihang pamilya, ang iba sa mga pamilya ng kanyang mga kaklase ay hindi maganda ang ginagawa ni Colton. Karaniwan, ang bawat estudyante ay sumisipsip kay Colton dahil maraming bagay ang kailangan nila sa kanya. Kahit na hindi nila ginawa, ito ay isang maluwalhating bagay na magkaroon ng isang kaklase na ganoon kataas ang katayuan. Pagkatapos mag-inuman, biglang nagtanong si Colton, may kilala ba kayong sikat na celebrity na nagngangalang Maggie? Maggie Stone? Natigilan si Lauren. Hindi ba't iyon ang babaeng nauna sa kanya noong una siyang pumasok sa restaurant? Sabi ng isang babaeng estudyante, alam ko. Sikat talaga siya noong nakaraang taon at palagi siyang nasa listahan ng hot search. Marami siyang tagahanga. Marami akong narinig tungkol sa kanya mula sa mga junior colleagues ko sa trabaho. Sinabi rin ng kanyang lalaking estudyante, sino ba ang hindi nakakakilala sa ganoong sikat na celebrity? Bakit? Colton, don't tell me that she's your girlfriend. Kinawayan ni Colton ang kanyang kamay at sinabing, bakit? Malayo lang siyang pinsan. At saka, kumakain siya ngayon sa restaurant na ito. Gusto mo ba siyang makilala? Kung gagawin mo, kukunin ko siyang lumapit at makipag-inuman sa atin. Gusto ko ring magpa-picture kasama siya. Haha, kailangan kong magpa-autograph sa kapatid ko. Ang iba ay tiyak na gustong makilala ang bituin na ito mula sa industriya ng entertainment. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang trabaho ay karaniwang kasangkot sa mga organisasyon ng gobyerno o mga ospital, na lahat ay napakalayo sa industriya ng entertainment. Nang makitang hindi nagsasalita si Lauren, nagtanong si Colton, Lauren, gusto mo bang marinig siyang kumanta? Maaari ko siyang hilingin na magtanghal para sa'yo. Hindi gustong maging spoilsport at gusto ng lahat na makita ang bituing ito, ngumiti si Lauren at sinabing, naman. Sa katunayan, hindi interesado si Lauren sa celebrity na ito. Okay, tatawag ako at pupunta ako ngayon. Nagsimulang magpalabas muli si Colton sa harap ng lahat at tinawag si Maggie. Tunay nga, wala pang 2 minuto, naglakad si Maggie patungo sa kwartong kinaroroonan nila. Colton. Maggie. Halika, ipapakilala kita sa kaklase ko. Ito si Miss Howard, ang belle ng klase natin. Ito ay Hindi nag-aksaya ng oras si Colton sa pagpapakilala at pinakiusapan din niya si Maggie na samahan siya sa inuman. Nagpakuha pa siya ng litrato kasama ang mga babaeng kaklase ni Lauren. Sa buong oras, si Colton ay nagpapakitang gilas ng walang pagpipigil. Marahil hindi niyo alam kung gaano ka-impluwensya si Maggie. Milyon-milyong tagahanga siya sa Twitter at anumang tweet na ipopost niya ay ibabahagi at i-retweet ng milyon-milyong beses. Si Maggie ay mas mahinhin kaysa dati at sinabi niya, hindi, Colton, huwag mong sabihin yan. Hindi na ako gaanong sikat. Si Maggie ay dating isang top celebrity na nakakakuha ng maraming traffic. Gayunpaman, mula nang naging matalik sila ni Kaiden sa kotse, ang kanyang kasikatan ay nabawasan ng husto. Itinuro ni Colton ang piano sa loob ng silid at sinabing, Maggie, may piano sa silid na ito at isang mikropono ang nakakabit dito. Gusto mo bang magpatugtog ng kanta para sa atin? Gayunpaman, medyo naiinis si Maggie. Hindi ako magaling tumugtog ng piano. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko.
Masasabi ni Loren na hindi mapalagay si Maggie sa silid at mayroon siyang isang ordinaryong relasyon sa kanyang malayong pinsan, si Colton. Sabi ni Loren, "Miss Stone, sikat na sikat ka. Siguradong sobrang busy mo, di ba?" Tumango si Maggie at sinabing, "Sa wakas ay nagkaroon ako ng isang oras para lumabas at makilala ang mga kaibigan na hindi ko nakilala sa loob ng maraming taon." Sabi ni Loren, "See. Ayokong sayangin ang oras ni Miss Stone." Nagpasalamat si Maggie kay Loren. "Pupunta ako ngayon, Colton." Kinawayan ni Colton si Maggie at sinabing, "Maggie, kukunin ko ang tab sa iyong silid." "Hindi na kailangan." Sinabi ni Colton, "Nagbayad na ako sa front desk. Ipagpatuloy ang pakikipagpulong sa iyong mga kaibigan." "Salamat, Colton." Pagkaalis ng celebrity, patuloy na pinupuri ng ilang kaklase si Colton. "Colton, bagay ka talaga. Makakakuha ka ng napakalaking celebrity na pumunta at umalis kung gusto mo. Narinig ko na kailangan mong maging nagkakahalaga ng hindi bababa sa milyon-milyong upang makapagdin kasama ang isang celebrity. Totoo ba yon?" Kinaway-kaway ni Colton ang kanyang kamay at walang kwenta na sinabi, "Isang batang babae lang ang gusto ng lahat. Palagi ko siyang hilingin na puntahan anumang oras. Halika, ituloy natin ang pag-inom." Sa sandaling ito, pumasok si Jordan sa restaurant. Knock knock. 2 beses na kumatok sa pinto si Loren at ang iba pa sa kwarto. "Pasok," sabi ni Colton. Maya-maya, pumasok ang isang lalaking nakaputing chef uniform na nagtutulak ng cart. Nagkaroon ng isang 15 metro ang taas na 6 na tier na birthday cake sa cart na napakaganda. Maluhoan. Maganda. Pinalamusan din ito ng mga diamante. "Uy, andito na yung cake na in-order ko." Nataranta na tumayo si Colton sa tuwa. Ganon din yung ibang kaklase ni. Tumayo din ang kanya at naglakad. "Wow, class president, ang sarap ng cake na in-order mo. Talagang napaka-generous ni Colton. Hindi ka pa nakakita ng ganito kagandang birthday cake." Napakamahiyain ni Colton. "Dahil birthday ng Belle namin, syempre kailangan kong mag-host. Siya ang may pinakamataas na pamantayan." While being spog, she was very curious too, dahil hindi niya inaasahan na ang tindahan ng Maxim Cake ay maghahain ng mga ganitong klaseng cake. May puting card sa ibaba ng cake. Kinuha ito ng isang babaeng kaklase at bumulalas, "Happy birthday, sweetie." "Wow, Colton, sinamantala mo talaga ang pagkakataong magtapat kay Loren habang nagreregalo. Ang birthday cake." "Haha." Ang mga salita ay nagparamdam kay Loren ng labis na alanganin. Alam niyang mayroon si Colton. Minsan nagkagusto sa kanya noon at naisip pa niya na baka natalo na si Colton. Ang mga damdamin para sa kanya. Hindi niya inaasahan na susulatan siya ni Colton ng ganoong card. Alam ni Colton na asawa na ng iba si Loren at ganoon ang termino. Ay lubhang hindi angkop. He frantically said, "Stop the speculation. Narinig niyo ako nung tumawag ako. Mag-book ng cake." "Sinabi ko lang na birthday ng babae pero hindi ko binanggit kung sino. Para sa baka mali ang pagkakaintindi ng panaderya." "Loren, hindi ka tututol." "Ikaw." Matapos mag-isip ng ilang sandali, naramdaman ni Loren na may katuturan ang sinabi ni Colton. Ayos lang. Inakala ng karamihan na ito ay isang pagkakamali na ginawa ng tindahan ng cake, ngunit wala sila. Ideya na ang marangyang cake ay hindi ang isa na nabook ni Colton. Ito ang birthday cake na inihanda ni Jordan para kay Loren. Yung chef na nagtulak. "The cake introduced, magiging mas maganda itong cake natin kapag patay ang ilaw. Dapat ko bang patayin ang mga ilaw at hayaan kang masiyahan sa tanawin?" Biglang nagulat ang mga tao. Mayroon bang espesyal na epekto sa gabi? Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang isang cake na yon. Magiging iba ang hitsura kapag patay ang ilaw. Wow, romantic talaga ang design nitong cake. Na-curious din si Loren. Napangiti si Colton ng may pagmamalaki. Sa makatuwid, pinatay ni Chef ang mga ilaw sa kwarto, at gaya ng inaasahan, mga layer ng makulay. Nailawan ang mga ilaw ng cake, na lalong nagpaganda, parang maliit, nalalatagan ng nyebe na bundok. Gayunpaman, sa susunod na segundo ay pinatay nila ang mga ilaw. Biglang napuno ng tunog ng piano ang kwarto. Isang classic na chord ang tumunog. Kaagad pagkatapos, isang nakakaantig na kanta ang tumunog.
Larawan ng perpektong alaala na nakakalat sa buong sahig ni. Natigilan si Lauren. Yan ang kantang, Need You Now. Kay Jordan ba ang boses na yon? Madalas pakinggan ni Lauren ang kantang iyon habang nagsa-shower at narinig na niya. Ito ay hindi mabilang na beses bago. Kaya naman, alam na niya agad kung anong kanta yon. Narinig ang intro. Nalaman niya kaagad kung kaninong boses iyon. Pag-aari ni Chigi ang asawa niyang si Jordan. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit magkakaroon ng piano at ang kanyang mikropono sa silid. Si Jordan pala ang nag-ayos. Nataranta ang iba. Colton, kumuha ka ba ng profesional na mga awit para gumanap para kay Lauren? Isang lalaki. Tanong ng kaklase. Saglit na natigilan si Colton bago nagpanggap. Siyempre. Tahimik lang ang mga tao sa pagkanta ng misteryosong lalaki sa kwarto. Habang hinahangaan ang liwanag ng bumbilya ng cake. Mahal kita. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lauren nang kantahin niya ang chorus. Hindi ka panipaniwalang magaling kumanta si Jordan ng kanta at nagkataong birthday niya ngayon. Paano nalaman ni Jordan na gusto ko ang kantang ito? Hindi maitatanggi ni Lauren na naantig siya. Kailangan lang kita ngayon. Ang pagganap ni Jordan ay nanalo sa palakpakan ng lahat pagkatapos kantahin ang kanta. Sa sandaling ito, binuksan ni Colton ang mga ilaw ng silid at nakita ng lahat. Jordan. Nakainasuit na nakaistilo ang buhok, ang gwapo ni Jordan sa bawat parte. At dominanteng CEO. Naglabas si Colton ng $100 box mula sa kanyang bulsa at sinabi kay Jordan, bata. Pare, magaling kang kumanta. Narito ang isang tip para sa'yo. Gayunpaman, isa sa mga babaeng estudyante na dumalo sa kasal ni Lauren. Sabay turo kay Jordan. Hindi ba ito ang asawa ni Lauren, si Jordan? Ano? Biglang nagulat ang mga tao na ang lalaki ay ang asawa talaga ni Lauren. Sa sandaling ito, tumayo si Jordan mula sa piano at nagdala ng isang malaking bouquet ng. Lumapit ang mga rosas kay Lauren. Maligayang kaarawan, honey. Tuwang-tuwa si Lauren. Grabbing the roses, she closed her eyes habang hinihila siya ni Jordan. Sa isang malambot na halik. Sa puntong ito, lubos na rin niyang napatawad si Jordan. Pagdududa sa kanya. Nang makitang naghahalikan sina Jordan at Lauren, si Colton at ilan pang kaklase ng lalaki. Namumula sa selos. Ang Diyos ang sinasamba natin sa mahabang panahon ay inagaw ng asong ito. Sino siya, Ang ilan sa kanila ay labis na nagalit. Masayang tanong ni Lauren, paano ka nakapasok dito? Halos tumunog ang piano nang patayin ang mga ilaw. Kung si Jordan ay pumasok mula sa pinto, hindi siya maaaring pumasok sa pinakaloob na lugar kaya. Mabilis. Itinuro ni Jordan ang lugar sa likod ng piano at sinabing, nagbukas ng pinto doon. Kagabi. Noon lang naintindihan ng mga tao na sinadya ni Jordan ang pag-hack offa. Bahagi ng pader upang lumikha ng isang pinto doon noong nakaraang gabi, upang magbigay. Nagulat si Lauren. Itinago pa niya ito ng husto para walang makakaya. Tingnan mo. Wow, napaka-thoughtful mo. Napaka-romantiko. At napaka-talented niya. It sounded amazing. Ang ilang mga babaeng kaklase ay nagsimulang purihin si Jordan na naging sila na kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, ang ilang mga kaklase niyang lalaki ay labis na hindi nasisiyahan. Nadama ni Lauren na ito ay isang malaking kaluwalhasyan din ang dati niyang mga kaklase ay. Nagdududa kung ang kanyang asawa ay sapat na mabuti ngunit hindi niya maihayag ang stiles. Kapangyarihan at sa makatuwid ay mababa lamang ang tingin nila. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na nila ang mga positibong katangian ng kanyang asawa. Naalala ni Lauren ang card sa cake at nagtanong, honey, galing din ba itong cake? Ikaw? Tumango si Jordan at sinabing, espesyal na tinanong ko ang pinakasikat na pastry chef. Bansa upang gawin itong magdamag. Nagustuhan mo ba? Napatulala ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Jordan. Hindi ba ito utos ni Colton? Put on the spot, napahiya agad si Colton. Kalokohan. Ito ay malinaw na nakabook sa Maxim Cake Store. Maxim? Baka sa mukha ni Jordan ang pagngisi. Paano kayang magbake ng ganoong karangya si Maxim? Cake. Hindi pa umaalis ang chef at sinabi kay Colton, sorry, I am not from Maxim Cake.
Tindahan ngunit mayroon akong isang apprentice na nagtatrabaho doon. Habang nag-uusap sila, pumasok sa kwarto ang isa pang batang lalaki, nakasuot ng puti at may bitbit. Isang birthday cake sa kamay. Maaari ko bang tanungin kung sino si Mr. Colton Henley? Tanong ng bata. Sinabi ni Colton, ako nga. Nagmanyobra ang bata at inabot kay Colton ang cake na dala niya. Mr. Miller, ito ang birthday cake na in-order mo sa aming tindahan. Pindrop si Lance ensued, at saka lang naniwala si Colton na ang luxurious. 1.5 meter high na cake ang in-order talaga ng asawa ni Lauren. Saka hindi pa 1/5 ng taas ng cake ang in-order niya. Cake? Paanong hindi siya mapapahiya? Yung birthday cake na in-order niya. Wala kumpara kay Jordan. Samantala, hindi itinuloy ni Jordan ang pagpapahiya kay Colton. Hindi niya alam. Mga kaklase ni Lauren. Gayunpaman, dahil handa si Lauren na pumunta sa reunion ng mga kaklase, ibig sabihin ay maganda pa rin ang relasyon niya rito. Pangkat ng mga kaklase. Kung hindi, sa background ng pamilya ni Lauren, paano? Baka dumalo siya sa reunion ng mga kaklase. Sa ngayon, ang mga reunion ng mga kaklase ay karaniwang walang kabuluhan at sinimulan lamang. Sa pamamagitan ng mga medyo mahusay. Ang layunin ng pagtitipon ay upang magpakita man o para malaman kung saan nagtatrabaho ang kanilang mga kaklase, kung sakali. Magagamit nila ang isa't isa sa hinaharap. Ayaw istorbo ni Jordan ang pagtitipon ni Lauren at nandoon lang siya para bigyan siya. Isang sorpresa. Dahil naihatid na niya ang sorpresa, sinabi ni Jordan, "Honey, go. Sa unahan ng iyong pagtitipon. Alis muna ako." Ang dahilan kung bakit hindi siya tumuloy ay dahil sa kanya ang pagtitipon ng mga kaklase. Private event ni Mrs. at maraming kaklase na lalaki doon. Kung si Jordan nanatili, mukhang wala siyang tiwala sa asawa at kailangang bantayang mabuti. Kanya. Ayaw na niyang ibigay muli kay Lauren ang ganoong pakiramdam. Gusto niyang sabihin. Lauren na buong buo itong nagtiwala sa kanya. Gayunpaman, nang makitang aalis na si Jordan, sumingit si Colton, since nandito na ang asawa ni Lauren, bakit hindi na lang tayong lahat umupo at sabay na kumain? Huwag kang pumunta. Gayon din, mabilis siyang pinakiusapan ng mga kaklase niyang babae na manatili. Halika. Samahan mo kami. Wala naman kaming masyadong tao dito. Marami pa namang walang laman. Upuan dito. Tumingin si Jordan kay Lauren para humingi ng opinyon. Dahil hindi tumutol si Lauren, sinabi ni Jordan, "Okay, I'll pour Lauren some wine." Pagkatapos, ngumiti si Lauren at bumalik ang ilan sa kanilang mga upuan. Umupo si Colton sa gitna, malinaw na ang pinakadominante. Pagkaupo, isa-isang ipinakilala ni Lauren ang bawat tao kay Jordan at pagdating kay Colton, sadyang itinuro niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang klase presidente, gayon din ang trabaho at posisyon ng kanyang ama bilang opisyal ng gobyerno. Masasabi rin ni Jordan na si Colton ang may pinakamagandang karera sa kanilang lahat at siya rin ang pinakagustong magmayabang. Matapos ipakilala sa isa't isa, biglang tinanong ni Colton si Jordan, "Dude, saang unit ka nagtatrabaho?" Natawa ang isang lalaking kaklase at sinabing, "Colton, hindi ka dapat magpahid ng asin sa iba." Mga sugat. Hindi ba sinabi ni Lauren na walang trabaho ang asawa niya? Nahihiyang sinabi ni Lauren sa sarili, "Yes, yun nga'y. Wala kaming maayos na trabaho ni husband, unlike you guys who work in big." Mga korporasyong nagtataglay ng matataas na katayuan at dakilang kapangyarihan. Agad na ibinaba ni Colton ang kanyang mga kubyertos at sinabing, "Lauren, hindi tama yon. Magkaiba kayo ng asawa mo. Alam ng lahat sa isiyan basta gustong magtrabaho ni Lauren, pwede siyang pumasok sa kahit anong unit na gusto niya. Isa lang ang kailangan. Salita. Pero ang asawa mo parang, okay lang Jordan, ikaw ang naglalaro ng napakagaling ng piano at ang ganda din ng boses mo. Paano kung papasukin kita ng trabaho sa bar? Bilang isang mga awit. 100 bucks sa isang gabi para sa pagkanta ng ilang kanta mula 8 hanggang 11 ng gabi. Hindi rin nakakapagod. Isang lalaking kaklase ang tumawa at sinabing, "Maaari kang kumita ng 3 grand sa isang buwan." Mukhang isang magandang trabaho iyon. Natawa din si Colton at sinabing, "Me should help a classmate out."
Masasabi ni Jordan na sinasadya siya ni Colton, ang pangulo ng klase. Makaramdam ng kahihiyan. Sa totoo lang, hindi mapakali si Jordan na pumasok sa trabaho. Kahit siya talaga hindi makahanap ng trabaho, mabibigyan pa rin siya ng mga Howard ng allowance ng hindi bababa sa 3 grand sa isang buwan. Sabi ni Colton, alam nating lahat na mayaman ang mga Howard. Hindi ka nagkukulang sa ilan. Libo-libong dolyar ngunit bilang isang tao, iniisip ko pa rin na maaari kang lumabas upang kumita. Pera sa iyong sarili. Anong masama sa paggamit ng babae, di ba? Sabi ng isa pang lalaking kaklase, Kuya, although live-in ka ni Lauren. Asawa, taon na kaming magkaklase ni Lauren. Kung may kaharap ka man. Ang hirap, pwede mong sabihin sa amin ng direktan. Itong mga ipokrito. Labis na hindi nasisiyahan si Jordan. Hindi naman masyadong masama ang mga babaeng kaklase ni Lauren. Pero yung mga kaklase niyang lalaki na mukhang maganda ang pakikitungo kay Jordan sa ibabaw. Sa katunayan ay sinasamantala ang bawat pagkakataon para insultuhin siya. Paulit-ulit nilang binabanggit ang katotohanan na si Jordan ay isang live-in na asawa. Kung saan pang lugar at okasyon, matagal nang itinapon ang gang na ito. Ni Salvatore at ng iba pa. Gayunpaman, ito ay kaarawan ng kanyang asawa at gayon din. Ang araw ng kanyang reunion sa kanyang mga kaklase. Ayaw magkagulo ni Jordan. Muli. Saka bigla niyang naalala iyon ang pinakamahalagang gawin ngayon. Ay upang tapusin ang kanyang pagsubok sa negosyo. Katunayan, gusto niyang magkaroon ng mataas na katayuan sa bansa at sa industriya niya. Pinili ang entertainment industry. Kaya naman, tumingin si Jordan kay Colton at sinabing, salamat sa iyong kabaitan. Actually, may formal business akong dapat asikasuhin. Hinawakan ni Lauren ang kamay ni Jordan sa ibaba ng mesa bago umiling sa kanya. Naisip niya na malamang na gustong sabihin ni Jordan na nagtatrabaho siya bilang isang security officer o isang courier delivery o isang takeout delivery. Ang mga stile ay mayaman at palaging nadama na ang lahat ng mga trabaho ay pantay-pantay. Nagkaroon. Walang masama kung umamin ka. Gayunpaman, ayaw ni Lauren kay Jordan. Sabihin sa kanyang mga kaklase na nagtatrabaho siya bilang isang security officer o iba pa. Mababang trabaho. Ang mga kaklase ay palaging tinatrato si Lauren bilang isang diyosa na inilagay sa pedestal at nang malaman nila na nagpakasal si Lauren sa isang lalaking mas mababa sa kanya. Sa kanila, hindi nila ito matatanggap. Huwag. Napatingin si Lauren kay Jordan. Nasabi na ni Jordan ang ibig sabihin ni Lauren sa pagpigil sa kanya. Ha, honey, sa tingin mo ba sasabihin ko rin security officer or courier? Tagapaghatid? Huwag kang mag-alala, hindi ka ipapahiya ng asawa mo sa harap mo. Mga kaklase mo. Gayunpaman, nagsalita si Jordan at sinabi sa lahat, yeah in the entertainment industriya. Nagulat ang lahat. Ikaw ang boss ng isang kumpanya ng pelikula at telebisyon. So impressive. No wonder he's so talented. Siya pala ang may-ari ng isang entertainment company. Sa pakikinig sa mga papuri ng mga babaeng kaklase, nagalit si Colton at siya. Hindi naniniwala na nagsasabi si Jordan ng totoo. The reason being Colton realized na pati si Lauren ay nabigla. Halatang nagsisinungaling at nagyayabang si Jordan. Tanong ni Colton, buddy, dahil boss ka ng isang kumpanya ng pelikula at telebisyon. At isang business tycoon sa entertainment industry, dapat marami. Pinirmahan ng mga artista sa iyong kumpanya, tama ba? Tumango si Jordan at sinabing, medyo marami. Umiti si Colton at nagtanong, sino sila? Nag-isip sandali si Jordan at sinabing, Maggie-Stone. Maggie-Stone? Hahaha. Nang marinig ang pangalang ito, hindi napigilan ni Colton ang pagtawa. Sinabi talaga ni Jordan na ang pinsan ni Colton ay isang artistang nakapirma sa kanyang kumpanya. Tuwang-tuwa si Colton. Yung asawa ni Lauren ay napakayabang. Binaril niya ang sarili. Ang paa. Kung may binanggit na ibang celebrity si Jordan, baka hindi magawa ni Colton. Para patunayan kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Gayunpaman ang Magina. Binanggit ni Jordan, pinsan ni Colton na katabi lang. Natawa si Colton at sinabing, buddy, sabi mo kay Maggie ang kumpanya mo. Artista. Hindi ka ba nagkakamali?
Ito ang unang hakbang ni Jordan upang simulan ang kanyang pagsubok sa negosyo ngayon at gusto niya. Papaniwalain ang lahat na isa siyang big shot sa entertainment industry. Mahinahong sabi ni Jordan, walang masama. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede akong magtanong. Pumunta siya sa ibang araw para makilala niyo ang isa't isa. Iyarko. Hindi napigilan ng isa pang lalaki ang tumawa ng malakas. Saka habang si Lauren. Sa ilalim ng mesa, hinilan niya ang damit ni Jordan at sumenyas na huminto ito. Nagsasalita. Dahil nagtagal sina Lauren at Jordan, alam niyang hindi nag-set si Jordan up ng anumang mga kumpanya ng entertainment sa lahat. Ang mga kumpanyang nabuksan niya dati ay nasa career at take-out na mga industriya, ngunit matapos ma-freeze ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga bahagi ay nilipat sa iba at bumaba na siya sa pwesto. Hindi napigilan ni Colton na sabihin, hindi mo kailangang maging masyadong magulo. Siya lang. Sa tabi-tabi, yayain ko siyang pumunta. Habang nagsasalita, kinuha ni Colton ang kanyang iPhone. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Lauren, President, huwag maging ganito. Ayaw ni Lauren na panoorin si Jordan na magpakatanga at mapahiya. Dahil nakiusat si Lauren para kay Jordan, hindi siya maaaring suway ni Colton, kaya sinabi niya. Ibaba ang kanyang telepono. Lahat naman kami nirespeto si Lauren very much, not only because her family is better than sa amin, ngunit dahil din sa pagtrato niya sa aming mga kaklase na parang mga kapatid niya. Mahigit isang dekada. Jordan, para sa kapakanan ni Lauren, maaari kong piliin na hindi makuha. Lumapit si Maggie para ipahiya ka, pero yung mga pinagyayabang mo. Iparamdam mo sa akin. Paano ito? Uminom ka na ng 3 tasa ng alak. Isa pang kaklase ng lalaki ang sumigaw, I hate braggarts to. Dapat siya at least. Uminom pa ng alak bago siya makapagyabang. Sinimulan niyang hipan ang kanyang trompeta nang wala. Kahit na umiinom ng kahit anong alak. Pustahan ako na dapat siyang uminom ng 5 baso ng alak man lang. Kaya gusto nilang isubo niya ang 3 malalaking baso ng alak. Kung ibang tao, malapit na silang mahimatay at masusuka, bagamat magaling uminom si Jordan, sino ba siya para hayaang magturo ang iba sa hapag? Lesson kaya siya? Ayaw ni Jordan na pinainom siya sa hapagkainan at parang si Jordan. Ang subordinate ni Colton na kailangang uminom dahil lang sa gusto ni Colton. Nagpakawala ng tawa, sinabi lang ni Jordan, gusto mong isubo ko ang 3 baso sa isang hilera. Ha, mahilig akong uminom pero walang makakapagpainom sa akin kung ayaw ko. Sali. Nagsalita ang isang babaeng kaklase. Totoo, malayong pinsan siya ng class president. Colton, at ngayon lang siya pumunta para mag-toast sa amin. Kaswal lang binanggit ni Jordan si Maggie dahil siya lang celebrity na kilala niya. Matapos ang insidente sa pagitan ni Jordan at Maggie, nagkaroon si Jordan. Nahuli si Maggie at sinuhulan siya para tumestigo laban kay Kaiden gamit ang isang bila. Natawa si Colton at nagtanong, hindi naman siguro nagkataon lang, di ba? Of all people. Bakit kailangan mong banggitin ang pangalan ng pinsan ko? Ha, kung nagyabang ka. Isa pang celebrity, hindi ka sana nahihiya sa publiko. Ha? Sabi ni Jordan, dahil nasa tabi lang si Maggie at pinsan mo siya, hilingin mo sa kanya. Halika. Natigilan si Colton. Sigurado ka ba? Do you dare to see her? Tumawa si Jordan at sinabing, kalokohan, boss niya ako. Bakit hindi ako maglakas loob na makita siya? Siya ang hindi nang angahas na makita ako. Ang batang babae na ito ay malinaw na abala. May trabaho. Gayunpaman, mayroon pa siyang oras upang pumunta dito para sa hapunan. Ngumiti si Colton at sinabing, okay, dahil ikaw ang nagkusa na hilingin ito, kung gayon. Huwag mo akong sisihin. Muli ay kinuha ni Colton ang kanyang telepono at tinawagan si Maggie. Maggie, please. Punta ka ulit dali. Sa loob ng 2 minuto, muling itinulak ni Maggie ang pinto ng pribado kwarto at pumasok. Halata sa ekspresyon ng kanyang mukha na labis pa rin siyang hindi nasisiyahan. Bilang isang celebrity, ang pinaka-nakakainis ay ang kaladkarin sa paligid para uminom. Isang tao. Pagpasok pa lang ni Maggie ay napansin niyang may biglang ibang lalaki. At agad siyang natigilan nang tumingin siya ng malapitan. Mr. Steele, nauutal na sabi ni Maggie.
Nang makita ni Jordan si Maggie, sinabi niya, "Maggie, huwag mo akong tawaging Mr. Steele kapag tayo na sa labas. Tawagin mo na lang akong Jordan." Nagmamadaling tumawag si Maggie, Jordan. Napansin ni Colton na tila nabigla at kinilabutan si Maggie matapos makita si Jordan. At na siya ay tila puno ng pagdududa sa kanya. Natural lang kay Maggie na matakot kay Jordan. Sa huling pagkikita nila, nagpadala si Jordan ng isang tao upang dalhin si Maggie, na labis na natakot sa kanya dahil siya. Naisip na gusto ni Jordan na siya ay matulog sa kanya. Gayunpaman, si Maggie ay hindi lamang puno ng mga pagdududa kay Jordan, ngunit siya rin nagpapasalamat. Ang dahilan ay binigyan siya ni Jordan ng villa sa Great Mountain Villas. Nagkakahalaga ng humigit kumulang $30 milyong. Mula pa noong car sex scandal kay Maggie. Nabawasan ng husto ang kasikatan at nawalan siya ng maraming deal sa pag-endorso at mga pagkakataon sa patalastas. Kaya naman, ibinenta ni Maggie ang villa para sa pera at kahit nawala ang kanyang mga endorsement at trabaho, maaari siyang mamuhay ng walang pakialam. Masasabing kay Maggie si Jordan benefactor. Hanggat kaya niya, pagbibigyan niya ang lahat ng kay Jordan. Mga kahilingan. Nagmamadaling tanong ni Colton, "Maggie, itong lalaking tinatawag na Jordan ay nagsabi na ikaw ay kanya." "Boss, totoo ba yun? Naalala ko na babae ang amo mo." Tumawa si Jordan, "That lady you are referring to works for me ni Zero. I suppose you." "Masasabing ako ang tunay na amo, Maggie." Saglit na natigilan si Maggie pero matalino siya para makaintindi. Ano agad ang nangyayari? Tinawag siya ni Colton, hindi para kunin siya. Toast pero para patunayan ang identity ni Jordan. Sa puntong ito, sina Colton at Jordan ay parehong tumingin kay Maggie, naghihintay para sa kanya. Sagot. Ang isa ay ang kanyang malayong pinsan na hindi niya lubos na kilala at ang isa ay si A. Benefactor na nagbigay sa kanya ng 30 milyon. Natural na pinili ni Maggie na tulungan si Jordan. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, agad na sinabi ni Maggie, "Well, yes. Miss Adams is nagtatrabaho din para kay Mr. Steele. Si Mr. Steele ang tunay na big boss. Colton at you. Ang iba, kasama si Loren, ay tulala. Jordan is big boss talaga ng isang entertainment company." Paano ito nangyari? Naguguluhan si Loren. Nag-aalala siya kay Jordan kanina. Natatakot na si Jordan ay gumawa ng kalokohan sa kanyang sarili sa publiko. Hindi naniwala si Colton kina Jordan at Maggie. Siya ay nagkaroon ng isang karaniwang relasyon sa itong pinsan niya. Naisip niya na malamang nakaibigan talaga niya si Jordan. At nakipagsabuatan sa kanya para linlangin sila. Put in a spot, Colton continued, "Jordan, sabi mo ikaw ang big boss ng kumpanya ng pelikula at telebisyon. Kung gayon, dapat na pumirma ang iyong kumpanya. Kontrata sa maraming direktor, tama? Sino sila? Magngalan ng ilan? Kung nais ni Jordan na tapusin ang kanyang pagsubok sa negosyo, kailangan niyang ilagay ang kanya mga kasanayan sa panlilinlang sa buong laro. Kumbinsihin ang lahat na siya ay isang bigwig ng ang industriya ng entertainment ay kailangang dumating ng natural gaya ng paghinga. Kaya hindi niya hahayaang may makakita ng mali sa kanya. Mahinahong sabi ni Jordan, "May dalawa sa pinakamagagandang direktor sa bansa, pinirmahan sa aking kumpanya. Bukod sa kanila, nandyan din ang sumisikat na newbie director, si Frank. Si Go, na nag-direct ng Little Broken Ball. Mula sa Japan mayroon akong Takeshi Kitano na Hong Jin at Choi Dong-hoon mula sa Korea, gayon din ang mga lokal na direktor na si James Cameron at Christopher Nolan, pumirma sa aking kumpanya." Nalaglag ang panga ng lahat matapos marinig iyon. Pinangalanan ni Jordan ang lahat ng nangungunang direktor sa mundo. Ang hindi gaanong kilala ay ang newbie director na nag-direct ng Ye. Sikat na pelikulang pinangalanang The Wandering Earth na nakakuha ng box office sales ng $700 milyong. Sa yugtong ito, tuluyan nang nawala si Colton sa kanyang pagtitimpi. Kalokohan! Kalokohan! Iyan ay ganap na kalokohan. Nagbubuga ka lang at nagyayabang. Walang pigil. Ang malalaking direktor na ito ay nakasign sa iyong kumpanya. Kunin mo ba? Tayo para sa mga tanga.
Mahinahong sabi ni Jordan, ang ilan sa mga direktor na ito ay pumirma ng kontrata sa iyan. Ang aming kumpanya at ang ilan ay ang aking mga kaibigan na pumirma sa amin sa nominally. Ang ilan ay nasa isang pakikipagtulungan sa aking kumpanya. Gayunpaman, hindi ko masasabi yon. Subordinate ko silang lahat, though they'll behave themselves kapag sinabi ko sa kanila. Para mag-direct ng ilang pelikula. Kalokohan. Hindi nakatiis si Colton at hindi napigilang sumpein ang ilang kabastusan. Colton, huminahon ka. Payo ng isang lalaking kaklase nang mapansin niyang masama ang loob ni Lauren. Kahit na maayos na ang kalagayan ni Colton ngayon, wala pa rin siyang laban sa Howards. Gaya nga ng kasabihan, ang hiyain ng protektado ay ang pagpapahiya sa tagapagtanggol. Siguradong naiinis si Lauren sa paraan ng pakikipag-usap ni Colton sa kanyang asawa. Hindi pinansin ang kaklase, nagalit si Colton at sumirit, isa just hate that he's nakahiga sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin at hinihipan ang kanyang trompeta. Wala siya capabilities at all at ang ginagawa lang niya ay pay lip service. Sumuyo siya sa klase namin na si Belle. At sinubukan pang magsinungaling sa amin. Dahil sinabi mong nakikinig sa iyo ang mga direktor na ito. Patunayan mo sa amin. Tumawag ka at tingnan natin. Walang mahirap sa pagtawag sa telepono. Nasa Jordan ang mga numero ni na James Cameron, Christopher Nolan, at Takshi Kitano in the first place. Kinuha ni Jordan ang kanyang telepono, tumingin sa galit na si Colton, at nagtanong, kayo ba nakakaintindi ng Korean at Japanese? Hindi agad nakaimik si Colton. Ang wika ay palaging kanyang kahinaan. Wala siyang ibang wikang banyaga. Umiling si Jordan at sinabing, kalimutan mo na, mas mabuting tumawag ako ng local director, baka hindi mo maintindihan ang usapan natin. Noong huling dumating si Jess para tulungan si Jenny, nakuha ni Jordan ang mga numero ng ilang lokal na direktor. Kaya naman, tinawag ni Jordan ang isang sikat na direktor at saka lumingon sa speakerphone para marinig siya ng lahat. Kinuha ni Director Smith, nagulat at tuwang-tuwa na tinawag siya ni Jordan. Nagmamadali niyang sinabi, Mr. Steele, anong mga tagubilin ang mayroon ka? Sinabi ni Jordan, wala, gusto ko lang sabihin mo sa akin kung ano ang isang sorpresa. Agad namang tumawa si Derek Smith at sinabing, ano? Kailangan mong sabihin ko sa'yo. Yun! Ang sorpresa ay isang sorpresa. Sinabi ni Jordan, gusto kong ipaliwanag mo kung ano ang isang sorpresa sa akin. Sinabi ni Director Smith, hindi ko na kailangang ipaliwanag ito. Ang isang sorpresa ay isang sorpresa. Huwag. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng surprise? Sinabi ni Jordan, gusto kong ipaliwanag mo kung ano ang sorpresa sa akin. Sinabi ni Director Smith, ito ay isang sorpresa. Inulit muli ni Jordan, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng asking surprise. What's a nakakatakot na sorpresa? Sinabi ni Director Smith, ang isang sorpresa ay nagpapahintulot sa iyo na makagawa ng 3 pelikula sa loob ng 3 taon. Maaari kang magpasya sa script at sa cast. Sabi ni Jordan, oh Jess, so this is a damn surprise. Hihintayin kita ng 3 mga taon noon. Binaba agad ni Jordan ang tawag. Sa likod niya, si Lauren at lahat ng 10 niyang kaklase ay tulala. Babaeng kaklase na hindi maintindihan kung ano sina Jordan at Director Smith. Pinag-uusapan, naguguluhang tanong. Lauren, meron ba mali sa utak ng asawa mo? Ano ang pinag-uusapan niya? Ngumiti si Lauren at sinabing, kalokohan, nag-quote siya ng linya sa pelikula, Let the lumipad ang mga bala. Binibigkas niya ang mga linya ng obra maestra na pelikula ni Director Smith, Let the bullets lumipad. Bukod sa babaeng kaklase na yon, ang iba pa sa kanila ay nanood ng pelikulang iyon. Dati, pinanood ni Colton ang pelikulang iyon ng hindi bababa sa 10 beses. Sa katunayan, si Director Smith ay isa sa mga paborito niyang direktor para makilala niya agad ang kanyang boses. Si Director Smith talaga. Natigilan si Colton. Nang lumabas ang mga nakakagulat na salita sa labi ni Colton, ang iba pang mga kaklase ng lalaki ay lahat papuri. Damn it. Bagay talaga itong lalaking ito. Kilala niya talaga si Derek Smith. Yun. Nang inibabaw ang tono ng boses at sarap talaga kay Director Smith.
Hindi lang niya kilala si Director Smith, he even dared to speak to him that. Paraan. Hindi maraming tao sa bansa ang nangahas na gawin yon. Baka bigwigs talaga siya. Ng entertainment industry. Nakakabilib yan. Tinatanggal ko ang sombrero ko sa kanya. Sa pagkakataong ito, proud na proud at kinikilig din si Jordan. Noon din yon. Napagtanto ni Maggie na magkakilala talaga sina Jordan at Director Smith. Director. Nangako pa si Smith na magdidirekta ng isang pelikula para sa kanya at ipaubaya ito sa kanya. Tukuyin ang mga aktor. Bilang isang aktres na pababa na ang career, paanong hindi maagaw ni Maggie? Ganoong pagkakataon? Tumalon si Maggie papunta kay Jordan at nagsimulang magmakaawa ng may pagmamakaawa, Mr. Steele, ikaw. Have to let me star in Director Smith's film. Please, please, die-hard fan ako. Sa kanya at ako ay nakapirma sa iyong kumpanya. Hindi mo ako mapapansin. Sumulyap si Jordan kay Loren at itinulak si Maggie palayo sa takot na si Loren. Magselos. Maggie, huwag kang mag-alala, di ba matagal ko nang ipinangako sa iyo na tutulungan kita at gawin kang maging isang sikat na internasyonal na bituin. Nang marinig ang mga salitang iyon, tuwang-tuwa si Maggie at napabulalas, salamat. Ikaw, Mr. Steele. Mabuhay Mr. Steele. Ikaw ang pinakamahusay at pinakamakapangyarihang boss. Ang entertainment industry. Itinaas din ng ibang mga kaklase ni Loren ang kanilang mga wine glass. Mr. Steele, pasensya na sa hindi ko pagkilala kung gaano kakalakas. Please. Patawarin mo ako. Mr. Steele, hayaan mo akong mag-toast sa'yo. Ako ay deskmate ni Loren at alam namin. Bawat isa sa loob ng maraming taon. Sana ay manatiling nakikipag-ugnayan sa'yo. Dinampot ni Jordan ang baso ng alak at initoast ito. Ngumiti din si Loren. Tuwang-tuwa siya na masakop siya ni Jordan. Mga kaklase. Ang iba ay nag-toast kay Jordan. Si Colton lang ang nakatayo. Doon, tulala. Impossible. Impossible. Pakiramdam pa rin ni Colton ay gawa-gawa lamang ito ni Jordan. Jordan, since your company is so impressive na kahit isang sikat na direktor ay gusto. Si Director Smith ay nakasign dito, dapat itong pangalan ng sambahayan na mayroon ang lahat. Narinig? Maaari ko bang itanong kung ano ang pangalan ng iyong kumpanya? Walang dalawang isip, alam na ni Jordan na gusto niya itong pangalanan. Ang kanyang inisyal. Films. Mga pelikula. Matagal itong pinag-isipan ni Colton sa kanyang isipan, ngunit wala siyang matandaang pelikulang ginawa ng Films o anumang balita tungkol dito. Tumingin si Colton sa iba pa niyang mga dating kaklase at sinabing, guys, narinig na ba ninyo ang Films? Ako lang ba ang walang alam? Bakit wala akong impresyon sa pangalang iyon? Nataranta rin ang iba niyang kaklase. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. May corporation nga, pero hindi ba takeout company yon? Madalas akong manood ng mga pelikula at sa tuwing nanunood ako, binibigyang pansin ko ang mga producer at direktor ng pelikula. Masisiguro kong sa huling 5 taon, walang pelikulang may box office na higit sa $40 milyong na may kaugnayan sa Films o Lay Corporation. Tama, sa tingin ko, ang Lay Corporation ay isang maliit na kumpanya lamang. Kung hindi, imposibleng hindi ko ito narinig. Muli, tinanong ni Colton si Jordan, Jordan, dahil napakaraming malalaking pangalan ang pinirmahan ng iyong kumpanya, tiyak na nakalista ito, di ba? Ano ang stock code? Nakalista ba ito sa New York Stock Exchange? Ipinagpatuloy ito ni Jordan at sinabing, ito ay nakalista ngunit hindi sa ilalim ng Films. Sa halip, ito ay nakalista sa ilalim ng isang subsidiary ng Films. Ang mga pangalan sa mga kredito ng mga pelikula ay ang mga pangalan din ng aking mga subsidiary na kumpanya. Hindi nakakagulat na hindi mo pa naririnig ang tungkol sa Lay Corporation. Hindi nakaimik si Colton at ang iba pa. Sinabi talaga ni Jordan na ang mga kumpanyang nag-produce ng mga blockbuster na pelikula ay ang kanyang mga subsidiary na kumpanya. Ang galing talaga ng lalaking ito sa pagsuso at pagyayabang. Sabi ni Colton sa pagkagalit, Jordan Steele, iwan mo na ang aksyon. Pustahan ako na wala talagang Ace Corporation. Kung mayroon ka, padalhan mo ako ng larawan ng iyong kumpanya. Tumawa si Jordan at sinabing, wala ngang company branch sa VS kasi registered this company overseas and it actually has no entity.
Wala man lang office and it's just an active business license. The equity of these domestic film and television subsidiaries that have existing entities are all inilipat sa A Films. Kaya, bagamat ang A Films ay may lisensya lamang sa negosyo, mayroon akong pagmamay-ari at mga karapatan sa pagkontrol ng mga lokal na kumpanya ng pelikulang ito. Napatulala ang lahat matapos marinig ang paliwanag ni Jordan. Ang isa sa kanila, na isa ring negosyante, ay bumulong kay Colton. Colton, ang binanggit niya ay malamang na totoo. Maraming malalaking boss ang gumagawa nito upang maiwasan ang pagkakaroon ng buwis. Kinagat ni Colton ang kanyang mga ngipin. Natural na alam niya na pangkaraniwan ang sitwasyong ito, pero hindi lang siya naniniwalang totoo ang sinabi ni Jordan. Niloloko niya tayo. Sinabi niya ang lahat ng iyon para lang dayain tayo. Napuno ng galit si Colton. Malinaw niyang nasabi na nagsisinungaling si Jordan at hindi naman siya ang big boss ng isang kumpanya ng pelikula. Gayunpaman, masyadong tuso si Jordan at gaano man siya pinahirapan ni Colton, makakaisip siya ng solusyon para harapin ito. Nahuli pa niya ang lahat. Sa pagkabigla, ang mga babaeng kaklase na yon ay naniwala sa lahat. Ipinanganak si Jordan sa isang pamilya ng mga bilyonaryo. Matagal na siyang nasanay sa mga patakaran, kasama na ang mga hindi sinasabi. Kung hindi man lang niya kayang lokohin ang isang ordinaryong tao, makakalimutan niya ang business trial. Hindi nagtagal, natapos ang reunion ng mga kaklase sa isang kaaya-ayang tala, na ang lahat ay namangha at sumisipsip kay Jordan. Dahil matagal nang nakuha ni Colton ang tab, hindi na kailangan ni Jordan. Wala naman siyang dalang pera. Lahat, aalis na ako, mag-ingat sa iyong pagbabalik. Hinawakan ni Loren ang isang kamay ni Jordan at nagpaalam sa iba gamit ang kabilang kamay. Bye, Loren, magsama-sama tayo at makibalita kapag may oras tayo sa hinaharap. Paalam, Mr. Steele at Loren. Mr. Steele, kailangan mong ipaalam sa amin kapag lalabas na ang susunod na pelikula ng iyong kumpanya. Ang 10 sa kanila ay sobrang magalang at humanga kay Loren at Jordan. Hiniling ni Jordan kay Salvatore na magmaneho para kunin sila. Binuksan ni Salvatore ang pinto ng sasakyan at sumakay sa backseat ng sasakyan habang hawak ang kamay ni Loren. Pagkasakay sa sasakyan, tinapik ni Loren si Jordan gamit ang kaliwang kamay at sinabing, "Honey, sabi mo boss ka ng isang kumpanyang tinatawag na A Films pero peke yon, di ba?" Hindi ito itinanggi ni Jordan at nakangiting sinabing, "Sa tingin mo ba ay hindi ko kayang magpatakbo ng isang kumpanya ng pelikula?" Sabi ni Loren, "Siyempre alam kong kaya mo pero hindi ka man lang pumirma ng anumang kasunduan sa yes kay Director Smith. Hindi mo ba nakuha ang contact information niya sa kapatid mong si Jess noong araw ng kasal?" Tinapik ni Jordan ang likod ng kamay ni Loren at tumawa. "Honey, it's fake but also real. Don't bother about this matter, I did it for a reason. You just need to know na kahit na baka lokohin ko ang mga outsider, hinding-hindi kita malinlang." Biglang may naisip si Loren at nagtanong, dahil ba ito sa pagsubok ng negosyo ng pamilya mo? Hindi ito itinago ni Jordan kay Loren at tumango lang. Mahigpit ding hinawakan ni Loren ang kamay ni Jordan bago sinabing, "Hubby, I'm glad that you're finally doing something decent. I'll support you forever." Sa sandaling ito, nagmamadali ang mga estudyante sa entrance ng restaurant. Ang kanyang mga babaeng kaklase ay sumakay ng taksi o kumuha ng valet driver. Tanging si Colton at isa pang lalaking kaklase ang naiwan na tulala na nakatayo sa pintuan. Napuno ng sama ng loob si Colton. Sa wakas ay narating na niya ang kanyang karera at gusto niyang magpakitang gilas sa harap ng kanyang mga kaklase. Hindi niya inaasahan na nakawin ni Jordan ang limelight niya ngayon. Ang mas nakakadismaya ay si Colton ang nagbayad ng bill. "Hindi ako gumastos ng pera para kumilos siyang matigas. Isa pa, hindi talaga kaya ni Jordan at sa halip ay isang sinungaling na hambog." Habang si Colton ay namumula sa pagkadismaya, naramdaman ng isa pang lalaki na kaklase na may malinang nakatitig sa likurang bahagi ng sasakyan na iniiwan nina Jordan at Loren. "Colton, itong Cadillac na pag-aari ng asawa ni Loren ay mukhang hindi tama." Tanong ni Colton, "Paano?" Sabi ng lalaking kaklase, "Mukhang hindi sa kanya ang kotseng ito. Dati sa kaibigan ko pero ninakaw sa airport." "Ano?" Nagulat si Colton. Alam ng lahat sa EC na kanina lang, maraming sasakyan ang ninakaw at ninakawan malapit sa airport. Galing sa airport ang minamaneho ni Salvatore.
Pagkatapos ng insidente, inutusan ni Jordan si Salvatore na ibalik ang lahat ng sasakyan at nagkusa pa si Salvatore na makipag-ugnayan sa may-ari upang sabihin sa kanya na maaari niyang bayaran siya kung gusto niya. Gayunpaman, sinabi ng may-ari, "Boss, ayaw ko na ng kotse. Makukuha mo ito at sana ay maging kaibigan kita." Ang may-ari ng sasakyan ay mayaman at maraming sasakyan. Nang makita niya si Salvatore, nalaman niya kaagad kung gaano siya kalakas at puno rin siya ng pagkamangha at paghanga sa kanya. Kaya naman, ipinagpatuloy ni Salvatore ang pagmamaneho ng kotseng iyon nang walang pag-aalinlangan. Galit na galit si Colton. "Damn it! I told you na manloloko ang asawa ni Loren. Pati kotse niya ay ninakaw sa iba." Napabuntong hininga ang isa pang kaklase na lalaki at sinabing, "Hoy, paano kaya yon? Nagawa niyang pakasalan ang Diyos ang hinahangaan namin sa loob ng mahigit isang dekada, sa isang salita lang. Kung kailangan mo, sisihin mo kami sa pagiging masyadong tapat." Gayunpaman, nagalit si Colton. "Hindi ko hahayaang magpatuloy sa pagiging suplada ang manloloko na ito." Pagkasabi nun ay tumalikod na si Colton at bumalik sa Sophomore Restaurant. "Colton, bakit ka babalik? Ibibigay ko sa akin ni Maggie ang numero ng kanyang amo." Ang ahensya ni Maggie ay tinawag na Dreams Entertainment, na pag-ari ni Chelsea Adams. At si Chelsea ay isang napakasikat na boss ng babae sa industriya ng entertainment. Matapos makuha ni Colton ang numero ng telepono ni Chelsea mula kay Maggie, tinawagan niya ito pabalik. "Hello, ikaw ba si Miss Adams?" "At ikaw?" "Hello, yun na Adams, ako ang pinsan ni Maggie, Colton." "Oh, I heard Maggie mentioning that she has a distant cousin who is a big government official in Yale. Ikaw ba yan?" Tumawa si Colton at sinabing, hindi naman. "Ako ay isang maliit na prito. Huwag makinig sa kalokohan ni Maggie." "Haha." Lalong gumanda ang ugali ni Chelsea. "Chief Colton, masyado kang mahinhin. Siguradong hindi ka maliit na prito. Ano ang maitutulong ko sa'yo?" Walang pag-aksaya ng oras, sinabi ni Colton, "Naku, nagkataon lang na nakasalubong ko si Maggie sa restaurant kaya nag-chat kami. Maya-maya, nakatagpo kami ng kaibigan ko na nagngangalang Jordan. Sinabi niya na artista si Maggie sa ilalim ng kanyang ahensya. Hindi iyon tama para sa akin. Hindi ba nakapirma si Maggie sa iyong kumpanya? Sinabi ni Jordan Steele na ikaw magtrabaho sa ilalim niya." Ang lalaking iyon ay nagmamaneho ng kotse na ninakaw mula sa airport at nagkukunwari siyang kahanga-hanga sa harap ng mga dati kong kaklase at sa amin. Halatang hindi siya disenteng tao. Kaya naman sinadya kong lumapit sa iyo para tanungin ka kung kilala mo si Jordan Steele at kung boss mo ba siya o hindi. Nagalit si Chelsea matapos marinig ang paglalarawan ni Colton. "Ano? How dare someone impersonate a boss? Mr. Henley, I can tell you malinaw na hindi ko kilala ang lalaking iyon na nagngangalang Jordan Steele, lalo na ang trabaho para sa kanya. Hindi ba kasama mo si Maggie? Dapat niyang malaman ang tungkol dito." Ngumiti si Colton at sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya." Patuloy siyang nagsasalita para sa lalaking iyon. Inamin niya sa publiko na siya at ikaw, Ina Adams, ay nagtatrabaho para sa Jordan. Nang marinig ang mga salita, muling nagalit si Chelsea. "Ano? Pupuntahan ko ang babaeng ito na bumalik at alamin kung ano ang nangyayari." Sa sandaling ito, nasa iyo din si Chelsea kung saan naroon ang Dreams Entertainment. Agad niyang tinawagan si Maggie at hiniling na bumalik sa kumpanya. Pagdating niya sa opisina ng presidente, takot na kumatok si Maggie sa pinto at pumasok. May isang babaeng negosyante na nakaupo sa upuan sa opisina ng presidente. Wala pang 40 taong gulang, maikli ang buhok at napakabata. Naka-crossed ang isang paa niya sa kabila, mukhang dominante sa high heels. "Miss Adams," sabi ni Maggie pagkapasok. Totoo naman na takot pa rin siya sa amo. Kasunod ng kanyang iskandalo sa seks sa kotse, naging sanhi ito ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Simula noon, ang saloobin ni Chelsea kay Maggie ay naging mas masahol pa. Nakatitig kay Maggie, nagsindi si Chelsea ng manipis na sigarilyo. "Maggie, tatanungin kita, ano yon? Anong nangyayari?" Tanong ni Maggie na hindi pa rin maintindihan ang tinutukoy ni Chelsea. Galit na sabi ni Chelsea, "Drop the act. Nasabi na sa akin ng pinsan mo ang lahat tungkol dito. How dare you tell outside that I'm working for a scoundrel who steal a car? Seryoso ka pa rin ba sa akin?
Nanlaki ang mga mata ni Maggie at nagtanong, isang hamak na nagnakaw ng kotse. Miss Adams, si Mr. Steele ba ang tinutukoy mo? To hell with whatever Mr. Steele. Manloloko lang siya. Bakit mo siya kinausap sa halip na ilantad, bulalas ni Chelsea? Sabi ni Maggie, Ina Adams, well-connected talaga si Jordan, kilala niya si Director Smith. Nakausap niya si Director Smith sa speakerphone sa harap ng mahigit 10 namin. Nangako pa si Director Smith na magpo-produce siya ng 3 pelikula para sa Jordan sa loob ng 3 taon. Hanggat kaya kong umarte sa isa sa kanila, baka sumikat ako at sa pamamagitan ng pagkatapos ay magkakaroon ka ng pera upang kumita. Hindi ba maganda yon? Naglakad si Chelsea papunta kay Maggie na galit at tinusok ng daliri niya ang noo ni Maggie. Idiot, nakita ka ng buong bansa na nakikipag-car sex sa isang mayamang seon. Pwede mo sanang itanggi pero pinili mong kumuha ng video para aminin na ikaw yon. Pagkatapos ng nangyari, gusto mo pa ring mapasali sa pelikula ni Director Smith. Mangarap ka. Ang mapurol na mga salita ay bahagyang namula si Maggie, nakaramdam ng labis na hiya habang inaalala ang nakaraan. Ang mga kababaihan sa industriya ng entertainment ay may posibilidad na mapahiya kahit saan sila pumunta kapag sila ay nasangkot sa naturang iskandalo. Kung alam niya, hindi siya mahuhulog sa bitag ni Kaiden noong una. Sabi ni Maggie, nakita ko na medyo assertive ang attitude ni Jordan kay Director Smith at parang nakikinig din sa kanya si Director Smith. Nangako si Jordan na tutulungan akong sumikat at sa tulong niya, hindi tatanggi si Director Smith. Galit na galit si Chelsea na gusto niyang sampalin si Maggie. Bakit hindi mo pa napagtanto? Isa kang 20 taong gulang na batang babae na walang alam na sinungaling, paano niya malalaman ang sikat na Director Smith? Gumawa ng pelikula para sa kanya. Alam mo ba na siya ang pinakasikat na direktor sa bansa, at kahit pera hindi siya nakukuha minsan? Nagtatakang tanong ni Maggie, ha? Hindi naman, marami kami at kinumpirma namin na si Director Smith iyon. Malamig na yumuko si Chelsea. Ano ba ang mahirap gayahin ang boses ng isang tao ngayon? Maliban na lang kung makita ko siya sa personal, hindi ako maniniwala na kilala talaga ni Jordan si Director Smith. Dahil malaki ang tiwala mo kay Jordan, tapos anyayahan mo siya bukas. Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makilala at tingnan natin kung maglakas loob siyang magpakita. Yun. Nagsisinungaling lang ang bata sa iyo dahil ikaw ay isang bata at walang pinag-aralan. Hindi siya maglalakas loob na magsalita ng kahit isang salita sa harap ko. Napaisip naman si Maggie. Bagamat bata pa siya at hindi gaanong nag-aral, na-scout siya ng kanyang kumpanya sa edad na 16 na at mula noon, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral ng sumayaw at kumanta buong araw. Gayunpaman, nadama niya na si Jordan ay isang napakalakas na tao na hindi magsisinungaling sa kanya. Okay, magpa-appointment ako para sa'yo. Pagka-uwi ni na Jordan at Lauren ay naligo na si Jordan. Ngayon, pumayag si Lauren na hayaan si Jordan na makisama sa kwarto niya. Kaya naman, nagpasya siya na kailangan niyang mabango. Hindi kinuha ni Jordan ang kanyang telepono sa shower. Sa pagkakataong ito ay tumawag si Maggie. Nang marinig ni Lauren ang papasok na tawag, kinuha niya ang telepono, pumunta sa banyo at kumatok sa pinto. Honey, napatawag ka. Tanong ni Jordan, sino ang tumatawag? Sabi ni Lauren, iyong aktres, si Maggie. Kanina lang habang naghahapunan ay itinapon din ni Maggie ang sarili kay Jordan pero ayaw niyang magkamali si Lauren na may nangyayari sa pagitan nila. Kaya't sinabi niya, honey, kunin ang tawag para sa akin. Naman. Ang bukas na pagtitiwala ay nagbigay kay Lauren ng mainit at malabong pakiramdam sa kanyang puso. Dahil hinayaan siya ni Jordan na sagutin ang telepono, ibig sabihin ay wala siyang kinalaman sa kanya. Hello. Ikaw ang asawa ni Mr. Steele, di ba? Hello, I'm Maggie, we met earlier today. Alam ko. Maggie, nasa bathroom si Jordan ngayon, bakit hindi ka tumawag ulit mamaya? Kung may apurahin, pwede mo akong kausapin sa iyong kaginhawahan. Well, Mrs. Steele, boss ko, gusto ni Chelsea Adams na imbitahan si Mr. Steele sa tanghalian bukas ng tanghali. Alam mo ba kung may oras siya? Oh shucks! Naramdaman agad ni Lauren na may mali nang mabalitaan niyang gustong makita ni Chelsea si Jordan. Sabi ni Lauren, ito hindi ko maipapangako iyon para sa'yo. Mas mabuting maghintay ako hanggang sa matapos siya sa banyo para magawa niya. Okay then, sorry for bothering you, Mrs. Steele. Huwag mo nang banggitin.
Maya-maya pa ay lumabas na si Jordan sa paliguan na nakatapis ng tuwalya sa kanyang balakang. Hindi maikakaila na may katawan ang lalaki na maraming babae ang naglalaway, at kahit asawa niya si Loren ay hindi niya maiwasang sumulyap muli sa abs nito. Katatapos lang nilang magpakasal at pakiramdam niya ay hindi siya magsasawa sa kanya. Napailing si Loren, tumawag lang si Maggie para sabihin na gusto ka ng kanyang boss na si Chelsea Adams na mag-imbita ng tanghalian bukas ng tanghali. I think dapat alam na ni Miss Adams na sinabi mo na subordinate mo siya. Nabalitaan ko na napakasama ng loob niya at kilala siya bilang dominanteng CEO sa entertainment industry. I think you'd better give it a pass. Kumuha ng tuwalya si Jordan at pinunasan ang buhok. Nakangiting sabi niya, bakit? Si Chelsea Adams ay isang sikat na bigwig sa entertainment industry. Bago siya naging boss, nagtrabaho siya bilang isang celebrity manager at program producer. That reality, idol creation camp na sinasalihan ngayon ni Jenny, ay itinatag niya noong nakaraang taon. As long as I conquer this woman, I will be famous in the country's business circle. Nagpasya si Jordan na kailangan niyang makipagkita kay Chelsea para sa kanyang pagsubok sa negosyo. Napaisip naman si Loren. Naisip niya na maaaring hiniling ni Chelsea na makipagkita kay Jordan upang subukan kung nagsasabi ito ng totoo pagkatapos marinig na kilala ni Jordan si Derek Smith. Kilala nga ni Jordan si Director Smith at hindi niya yon ipinagmamalaki. Tanong ni Loren, dapat mo bang hilingin kay Director Smith na sumama? Kung isasama nila si Director Smith, walang magagawa si Chelsea kay Jordan kahit na masaktan siya nito. Ngayon, umiling si Jordan at sinabing, si Derek Smith ay isang malaking direktor at artista. Hindi ko siya basta-basta pwedeng imbitahin sa hapunan. That'd be so disrespectful to him. Saka, si Director Smith ay nagpe-film sa ibang bansa ngayon. Hindi siya makakarating. Don't worry, I have a way to handle tomorrow's luncheon. Okay. Pagkatapos maghilamos, bumalik si Jordan sa kanyang silid para magbihis bago sinabi kay Loren, honey, I have something on and I have to go to the study for a while. Go to bed. Oh. Halatang medyo nadismaya si Loren. Mula noong huling hindi pagkakaunawaan ni na Loren at Gale, ilang araw nang nananatili sa magkahiwalay na silid ang mag-asawa. Ngayon na sa wakas ay nagkaayos na sila, kinailangan muli ni Jordan na magtrabaho. Nang makita ni Jordan ang ekspresyon ni Loren, natatawa siyang nanunukso at sinabing, namimiss mo ba ako dahil ilang araw na tayong hindi natutulog sa isang kama? Paano kung samahan kita sandali? Bahagyang namumula, mabilis na itinanggi ito ni Loren. Iago hindi, sige mag-abala ka sa trabaho mo. Pagkasabi noon ay humiga na si Loren at nakatulog. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang katawan sa gilid at nakatalikod kay Jordan. Hindi diretsong umalis si Jordan at sa halip, naglakad patungo sa kama. Nang marinig si Jordan na unti-unting lumalapit, nagmamadaling tumalikod si Loren at tuwang-tuwang nagtanong, hindi ka na ba pupunta sa pag-aaral? Sa gulat niya, may hawak na cushion si Jordan. Lumapit siya para kunin ang unan. Nakita ni Jordan ang tuwa at pagtataka sa mukha ni Loren at hindi niya maiwasang matawa at mag-isip, Dene, mukhang hindi kakayanin ng pinakamagandang babae sa isi na mahiwalay sa akin. Galit na tinakpan ni Loren ang kanyang mukha ng kumot, hindi man lang naglakas loob na tumingin kay Jordan. Nakakainis talaga para sa kanya ang magkaroon ng asawang nakakabasa ng isip at nakakakita sa lahat ng iniisip niya. Pumasok si Jordan sa pag-aaral at pinatay ang kanyang $50,000 na Apple iMac desktop computer. Ito ay hindi na siya ay nagkaroon na mag-opt para sa tulad ng isang mamahaling computer dahil lamang ang Howards ay mayaman. Sa halip, ito ay dahil minsan ay gumagawa si Jordan ng musika at si Loren ay gagawa ng ilang pag-edit na parehong mangangailangan ng isang mataas na pagganap ng computer. Sa makatuwid, pinili nila ang isa na may pinakamataas na mga pagtutukoy ng pagganap at pinakamahusay na pagsasaayos. Matapos i-on ang computer, nagsimulang maghanap si Jordan sa internet para sa impormasyon tungkol kay Chelsea. Ang impormasyon tungkol sa mga celebrity bosses sa entertainment industry ay ang pinakamadaling kolektahin at hanapin. Sa sandaling na-type niya ang pangalan ni Chelsea, libu-libong balita at napakaraming chismis din. Matapos suriin ng mahabang panahon, nalaman ni Jordan na ang ama ni Chelsea ay pinangalan ng Keith Adams. To be exact, si Keith ang adoptive father ni Chelsea na nagpalaki sa kanya mula noong ulila pa siya.
Si Keith ay isang napaka-prominenteng figure sa domestic entertainment industry na may malawak na network ng mga koneksyon. Ilang taon na rin siyang nagpapatakbo ng isang entertainment company. Ang Dreams Entertainment ay dating kay Keith. 2 taon na ang nakalilipas, si Keith ay umabot sa edad na 60 at handa nang magretiro, kaya ipinasa niya ang posisyon ng presidente ng kumpanya sa kanyang adopted daughter, si Chelsea. Si Keith ay tunay na mayaman ngunit sobrang palaboy. Bukod kay Chelsea, ang kanyang adopted daughter, mayroon din siyang 4 pang anak na babae. Napakaraming chismis at chismis ang lumalabas sa internet na si Keith ang nagpalaki kay Chelsea dahil ang sabi ng manghuhula ay maaaring magdala sa kanya ng swerte ang babaeng ito. Gayunpaman, may mga nagsabi rin na si Keith ay natulog sa kanya sa isang lasing na pagkahilo matagal na ang nakalipas. Hindi interesado si Jordan na alamin ang katotohanan ng bagay na yon. Isa lang ang alam niya, at iyon ang lahat ng mayroon si Chelsea ngayon ay ibinigay sa kanya ng adoptive father nito. Kaya naman, naging masunurin siya sa kanya. Sa madaling salita, kailangan lang ni Jordan na alagaan si Keith, at pagkatapos ay maaari niyang harapin si Chelsea. Si Keith ay isang malaking shot sa industriya ng entertainment, at siya ay talagang mahusay sa pakikisalamuha. Sa palagay ko ay dapat niyang narinig ang tungkol sa Steelers. Kumpiyansa si Jordan na kaya niyang sakupin si Keith nang hindi gumagasta ng kahit 1 sentimo at gamit lamang ang pangalan ng Steelers. Gayunpaman, ang problema ngayon ay kung paano siya maabot. Si Keith ay taga-Isidim kung saan may bahay siya. Biglang may naisip si Jordan, at iyon ay ang manliligaw ni Jemmy, si Miss Monroe, ang maganda at mature na babae na store manager ng Les Squares. Maganda ang pag-uusap ng dalawa noong nagkita sila, at maganda pa rin ang impresyon sa kanya ni Jordan. Gayunpaman, ngayong nalaman na niya ang tungkol sa intensyon ni Jemmy na patayin siya, sa halip ay tinanggihan siya ng mga taong nakakasalamuha ni Jemmy. Baka may makukuha ako tungkol sa kinaroroonan ni Jemmy mula sa kanya. Habang iniisip ito, tinawagan ni Jordan si Miss Monroe. Hello. Hey, busy ka ba? Gabi na. Ano kaya ang posibleng maging abala ko sa ganitong oras? Wala pa rin ang kapatid mo. Hindi ka ba tinawagan ni Jemmy? Hindi, umalis ang walang pusong asungot na yon pagkatapos niyang magalit sa akin. Hinding-hindi ko siya patatawarin sa susunod na magkita tayo. Nga pala, kilala mo ba si Keith Adams? Keith Adams? Ang boss ng isang entertainment company na kilalang-kilala sa pagiging malaswa. Siyempre kilala ko siya. Sinubukan pa nga akong habulin ng matandang iyon pero tinanggihan ko siya dahil matanda na siya. Anong problema? Hindi nakaimik si Jordan na talagang napaka-energetic ng boss ng isang entertainment company. Hindi ba 60 taong gulang na ang lalaki? At gayunpaman, nililigawan pa rin niya ang isang babae na nasa 30s. Sinabi ni Jordan, dahil sinubukan kanyang ihabol, dapat mayroon kang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, tama. Ipadala ito sa akin. Kailangan ko siyang makita para sa isang bagay. Okay, bigyan mo lang ako sandali. Sige, tapos na. Salamat, sis-in-law. Teka, Jordan, gusto mo bang sumama sa akin at makipag-inuman? Hindi, nakauwi na ako. Gawin natin sa ibang pagkakataon. Nga pala, may itatanong lang ako para sa curiosity. May pangalan ka ba ni Jemmy na nakatatak sa katawan mo? Biglang nakatanggap ng malakas na suntok ang eardrums ni Jordan. She screamed and shrieked hysterically on the other end of the phone. Pinakita ba sa'yo ni Jemmy yung mga litratong yun? Delete them. Agad-agad. Nagulat si Jordan. Hindi niya inaasahan na mag-hysterical na mag-react ang magandang Miss Monroe sa isang kaswal na tanong. Nagmamadali niyang ipinaliwanag, hindi siya nagpadala sa akin ng anumang mga larawan. Wala akong nakitang anumang mga larawan mo. Nagpatuloy si Miss Monroe sa pagsigaw, bullshit. Paano mo nalaman na may tatoo ang pangalan niya sa katawan ko kung wala kang nakitang larawan? Puro lang ako nanghuhula dahil sa curiosity. Saglit na walang magawa si Jordan. Sinabi ni Miss Monroe, impossible. Tiyak na tiningnan mo ang aking mga larawan. Mabilis na sabihin sa akin kung saan nakatira ang iyong pamilya. Pupunta ako sa iyong lugar ngayon upang ipaalam ito sa iyong asawa. Nagmamadaling ibinaba ni Jordan ang telepono bago nakahinga ng maluwag. Naalala lang niya ang sinabi ni Jemmy nang matagpuan niya ang pangalan ni Jemmy sa ilang sigarilyo sa bahay ni Air Gale ilang araw na ang nakakaraan.
Mamarkahan ni Jamie ang lahat ng kanyang sigarilyo at babae ng kanyang pangalan. Mukhang hindi pa rin sinisira ni Jamie ang ugali niya after all these years. Pag-ari nga niya ang sigarilyong iyon. Umiling si Jordan at nagdasal na sana hindi siya makatagpo ni Miss Monroe balang araw. Kung hindi, siya ay nasa malalim na problema. Pagkatapos noon, pinindot ni Jordan ang numero ng telepono ni Keith na ipinadala sa kanya ni Miss Monroe bago tumawag. Hello, sino ang nagsasalita? Mabilis na sinagot ang tawag. Kahit gabi na, parang may tumutugtog na musika. Ito ay isang klasikong English na kanta na pinangalanang It Never Rains in Southern California. Sa pakikinig sa masayang musika at pagpapaalala kay Keith, naisip ni Jordan na ang lalaking ito sa edad na mga ika-60 taon ay dapat pa ring kumanta at sumasayaw sa sandaling ito. Marahil, nag-enjoy din siya sa piling ng isang babaeng mas bata kay Lauren. Hello, ako si Jordan Steele. Maigsi at prangka na sabi ni Jordan. Natigilan sandali si Keith at nagtanong, aling Jordan Steele? Jordan ang pamilya Steele. The Steeles. Kamag-anak ba kayo ni na Jess at Jemmy? Nagulat agad si Jordan na kilala ni Keith sina Jess at Jemmy. Kapwa sina Jess at Jemmy ay nasa isang pagsubok sa negosyo sa loob ng maraming taon. Sa sandaling ito, naghihintay na sina Chelsea at Maggie sa private room. Nang makita si Chelsea, natuklasan ni Jordan na mas malupit pa siya at mas mahirap pakisamahan kaysa sa mga litrato niya sa internet. Sa sandaling ito, si Chelsea ay nakatingin din sa kanya sa medyo hindi pala kaibigan na paraan. Papasok pa lang si Jordan, biglang lumabas si Colton sa private room na katabi. Hoy, hindi ba ikaw ang kagalang-galang na Mr. Steele ng A-Films? Guys, dali-dali kayong lumapit para tingnan. Ang asawa ni Lauren, nandito rin ang bigwig ng entertainment industry. Bulalas ni Colton sa silid at maya-maya, 7 o 8 tao ang lumabas. Hindi sila mga tagalabas kundi ang ilang mga lalaki at babae na dumalo sa party kahapon. Lumapit si Colton at sadyang nagkunwaring curious. Mr. Steele, nandito ka rin para kumain? Naglakad siya papunta sa private room at gulat na bulalas nang makita niya si Maggie na nasa loob. Maggie! Nagkataon lang. Ikaw dapat si Emma Adams ng Dreams Entertainment, di ba? Nagkusa si Colton na lumapit at binati si Chelsea. Ngumiti din si Chelsea at sinabing, ikaw ang pinsan ni Maggie, di ba? I'm really glad to meet you. Umupo ka at uminom ng tsaa. Hindi rin tumayo si Colton sa seremonya. Mga kaibigan, dahil walang pakialam si Emma Adams, sasamahan namin kayo saglit. Aalis kami kaagad pagkatapos uminom ng tsaa. Pumasok lahat ng kaklase ni Lauren sa private room na yon. Tumayo si Jordan at malamig na yumuko. Nagkataon lang. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Alam siguro ni Colton ang oras at lugar na napagkasunduan ni Chelsea. Sa katunayan, siya ang nagsabi kay Chelsea tungkol kay Jordan. Ang mga taong ito ay halatang nandoon para panoorin siyang gumawa ng kalokohan. Tumingin si Jordan kay Colton at sa iba pa. Colton, close talaga kayo ha? Kakatapos lang ng reunion ng mga kaklase nyo kagabi at magsasama-sama na naman kayo mamayang hapon. Bilang tugon, sinabi ni Colton, hindi naman sa hindi kami naging masaya kagabi. Nagkataon lang na malapit lang ang mga pinagtatrabahuan namin kaya sabay kaming nagtanghalian dito. Mr. Steele, panatag ka lang, kakain lang kami ng tsaa at aalis na kami. Hindi ka namin hahadlangan. Maaari kang magpatuloy at gawin ang kailangan mo. Sumenya si Colton na lumapit sila. Malamig na yumuko si Jordan at hindi sila pinansin. Pumasok siya, tumingin kay Chelsea, at tinawag, Emma Adams. To his surprise, sarcastic na sabi ni Chelsea, Hoy, nabigla ako. Akala ko Chelsea or Chels ang itawag mo sa akin. Sa loob ng pribadong silid, si Colton at ang iba pa ay tumatawa sa kaisipang panoorin ang saya. Habang ang isang paa ay nakakrus sa kabila, tinitigan ni Chelsea si Jordan sa hindi kasi siyang bahagi, bawat bahagi ay ang nangingibabaw na babaeng presidente. Jordan, narinig ko na sinabi ni Maggie kay Colton at sa iba pa kahapon na si Maggie ay isang artista na nakapirma sa iyong kumpanya at ako ang iyong subordinate na nasa ilalim ng iyong kontrol. Totoo ba yon? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Colton at nagmamadali siyang sumingit, makukumpirma nating lahat na sinabi sa atin ni Jordan iyon kahapon. Mayabang ka rin dyan. Isa pang lalaking kaklase ang nagdagdag ng gatong sa apoy. Natuwa si Colton at ang iba pa nang makitang niloloko ni Jordan ang kanyang sarili.
Kung ang ilan sa kanila ay wala ngayon, malamang ay itatanggi pa rin ito ni Jordan. Gayunpaman, ang mga taong dumalo sa pagtitipon kahapon ay naroroon lahat at gaano man katuso ang Jordan, hindi nila ito napigilan. Jordan Steele, sinungaling ka. Tignan natin kung paano ka makakatanggi ulit ngayon. Lihim na natuwa si Colton, iniisip sa sarili na dapat ay tapos na ito para sa Jordan ngayon. Diretso ang likod ni Jordan habang nakatayo at nakatingin kay Chelsea na may kalmadong ngiti sa labi. Mahina niyang sinabi, siya nga pala, nasabi ko na ang mga salitang iyon noon. Bam! Biglang inihampas ni Chelsea ang kanang kamay sa mesa, dahilan para mahulog ang mga kubyertos sa mesa at mahulog sa lupa. Naalimpungatan si Chelsea at napabulalas ng may nakakagulat na aura, bastard. Jordan Steele kang punk. Hindi kita kilala. First time nating magkita ngayon. Sino ka para sabihing subordinate mo ako? Paano? Dare mo bang gamitin ako para magpanggap at manloko sa maraming tao? Niloko mo ba ang mga artista ko sa pera nila? Parang kailangan kong tumawag ng pulis at arestuhin ka, manloloko. Kailangan mong ibalik para sa karagdagang interogasyon. Habang sinasabi iyon, tatawag na sana si Chelsea ng pulis. Si Maggie, na nasa gilid, ay galit na hinila si Chelsea at sinabing, Ina Adams, huwag. Kilala ni Jordan si Director Smith. Kung tatawag ka ng pulis para arestuhin siya, hindi direktang masisira ang relasyon natin ni Director Smith. Tinalikuran ni Chelsea si Maggie at sinaway, you silly girl. Kung kilala niya talaga si Director Smith, bakit kailangan niya akong gamitin para magpanggap na kahanga-hanga? Higit sa 10 beses na masikat si Direk Smith kaysa kay Chelsea at mas mataas din ang katayuan niya kaysa sa kanya. Kaya naman, sigurado si Chelsea na hindi kilala ni Jordan si Director Smith. Sa kanyang pagtataka, tumayo si Colton sa sandaling ito upang makiusap din para kay Jordan. Sabi ni Colton, Ina Adams, huwag ka nang tumawag ng pulis. Si Jordan ay asawa ng isa sa mga dati nating kaklase sa high school. Medyo hindi ka nais-nais kung siya ay ikukulong. Saglit na natigilan si Jordan, nagulat na magsusumamo si Colton para sa kanya. Ang mga bagay ay malamang na hindi ganoon kasimple. Si Aman, na naka-shades at nakatali ang buhok sa maliliit na tirintas. Nakasuot siya ng magandang suit at magiliw siyang pumasok. Yung kasuotan at figura ng lalaki ay katulad lang ng isang binata sa edad na 20. Siya ay higit sa 30, ngunit kung titingnang mabuti, makikita niya ang mga kulubot sa kanyang mukha. Ito ay malinaw na ang figura ng isang lalaki sa edad na 60. Ang pamosong lalaking ito ay si Keith. Tatay. Pagkatingin pa lang ni Chelsea ay alam niyang tatay niya ang dumating. Agad na naging bata si Chelsea at tumalon sa mga bisig ni Keith. Dad, bakit ka nandito? Masayang tanong ni Chelsea. Hinubad ni Keith ang sunglasses, tinapik-tapik ang ulo ni Chelsea sabay ngiti at hindi pinansin. Gayunpaman, pumasok muna siya at tumingin kay Jordan. Yumuko si Keith patungo sa Jordan at magalang na sinabi, Mr. Steele. Ikinalulungkot ko ang aking pagka-late, nagkaroon ng pagkaantala ng flight. Kahapon, si Keith ay tumatangkad pa rin sa ilang small-time na mga modelo at maagang lumipad. Natigilan ang lahat. Kilala talaga ni Jordan si Keith na ama ni Chelsea. Saka, talagang magalang ang pakikitungo ni Keith kay Jordan. Hindi. Impossible. Si Colton ay natakot. Tinignan ni Jordan si Keith at napag-alamang energetic pala talaga ang matandang ito. Parang wala pa siya sa 60s. Mr. Steele, mangyaring maupo. Pinaupo ni Keith si Jordan sa loob. Pagkatapos, pinagsabihan ni Keith si Chelsea, Chelsea, bilisan mo at magtimpla ng tsaa para humingi ng tawad kay Mr. Steele. Oh. Yay! Galit na kinuha ni Chelsea ang tiapot at ibinuhos kay Jordan ang isang tasa ng tsaa bago ito kinuha ng 2 kamay ng may paggalang at yumuko para iabot ito kay Jordan. Gayunpaman, hindi kinuha ni Jordan ang tasa ng tsaa at sa halip ay sinabi, mali ang iyong posisyon,